Welcome po. Ako po ay si Pastor Dags Miguel ng Green Hills Christian Fellowship and you are tuned in po sa ating Tagalog service ngayong hapon. Good afternoon po sa inyong lahat, lalong-lalo na sa mga mommies, sa mga lolas. Happy Mother's Day po sa inyo and we are glad na makakasama po namin kayo. Pati na rin sa mga nakikinig sa radyo, sa DZAS, welcome po sa inyong lahat. Oras na po para basahin po natin ang ating Bible verse for today at mahahanap po natin yan sa mga Kawikaan 31, 10 hanggang sa pinakahulihang 31, no? All the way towards the end. So again po, ang gagamitin po nating translation na babasahin ko ay ang salita ng Diyos. So you can quickly Google that, ang salita ng Diyos or ASND version. If you desire to read this together with me loudly in your homes, mga Kawikaan, 31, 10 hanggang 31. Basahin po natin. Mahirap hanapin ang mabuting asawa. Higit pa sa mamahaling alahas ang kanyang halaga. Lubos ang tiwala sa kanya ng kanyang asawa at wala na itong mahihiling pa sa kanya. Kabutihan at hindi kasamaan ang ginagawa niya sa kanyang asawa habang siya ay nabubuhay. Masigasib siyang humahabi ng mga telang linen at lana. Tulad siya ng barko ng mga ngakal, nagdadala siya ng mga pagkain kahit galing pa siya sa malayong lugar. Maaga siyang gumigising upang ipaghanda na pagkain ang kanyang pamilya at upang sabihan ng mga babaeng katulong na mga dapat nilang gawin. Marunong siyang pumili ng lupa na kanyang bibilhin. At mula sa kanyang sariling ipon, pinapataniman niya ito ng ubas. Malakas, masipag at mabilis siyang gumawa. Magaling siyang magnegosyo at matyagang magtrabaho hanggang gabi. Siya rin ang gumagawa ng mga tela upang gawing damit. Matulungin siya sa mahihirap at mga nangangailangan. Hindi siya nag-aalala, dumating man ang taglamig dahil may makakapal siyang tela para sa kanyang pamilya. Siya na rin ang gumagawa ng mga kobrekama at ang kanyang mga damit ay mamahalin at magaganda. Kilala ang asawa niya bilang isa sa mga tagapamahala ng bayan. Gumagawa rin siya ng damit at sinturon at ipinagbibili sa mga ngakal. Malakas at iginagalang siya at hindi siya nangangamba para sa kinabukasan. Nagsasalita siya ng may karunungan at nagtuturo ng may kabutihan. Masipag siya at inaalaga ang mabuti ang kanyang pamilya. Pinupuri siya ng kanyang mga anak at pinupuri rin ng kanyang kabiyak na nagsasabi, maraming babae na mabuting asawa. Ngunit ikaw ang pinakamabuti sa kanilang lahat. Ang pagiging kaakit-akit ay makapandaraya at ang kagandahan ay kumukupas. Pero ang babaeng may takot sa Panginoon ay dapat purihin. Dapat siyang gantimpalaan sa kanyang ginawang kabutihan at parangalan sa karamihan. God bless nga po yung pagbabasa natin ng kanyang banal na salita. Sa puntong ito, inaanyayahan ko na po kayo na aralin na po natin ang ating mensahe para sa araw na ito. At gaya nga po ng sabi po natin kanina, nung panimula ng ating worship service, Happy Mother's Day po sa mga adoptive moms, biological moms, spiritual moms, sa mga widowers, at pati na rin sa mga single moms, no? Even to teachers who may have not seen themselves as necessarily moms na biological sa kanilang mga estudyante, but even you, even to the Sunday school teachers and everyone who has a desire to be motherly sa kanilang pagdidisipulo at pagtuturo ng ibang tao, you celebrate Mother's Day also. And I pray that this has been a momentous and happy occasion for you kahit na hindi mo ito ma-celebrate with your loved ones.
At kaya naman, intention po ng DCF nitong umaga at pati na rin ngayong hapon na ang mensahe natin ngayon ay para sa araw ng mga ina. Ang pamagat po ng ating sermon ay karunungang tunay, ang pagbibigay pugay sa mga inang may takot sa Diyos. At kaya nga po nang binasa natin, base po ito sa mga Kawikaan 31 at ang feature text po natin ay ang verses 25 to 31. Bago po tayo magsimula, bago po natin suriin yung nilalaman ng proverb na ito, marahil siguro marami sa inyo ang nagsasabi na, na alam ko na tong passage na to, familiar na to. At marahil siguro habang binabasa nyo ulit yung content ng Bible passage na ito, ay tila ba naiisip nyo, grabe, napakalaking pressure pala na maging babae, lalong-lalo na kung kilala mo ang Diyos. Ito pala yung listahan o checklist na dapat sobrang superwoman ka. Dapat magkakamali. Bawal kang gumawa ng masama o hindi ka pwedeng magalit. Dapat patient ka palagi. At sabi nga dun sa huli, dapat may pera ka na makatulong ka sa iba. No? And while those are valid emotions, habang binabasa niyo po yung Proverbs 31, I hope and pray that our sermon today would encourage you rather than pressure you, because minsan nagiging unfair na nga po ang paggamit po natin ng Kawikaan 31 sa ating mga sarili, sa ating mga nanay, sa ating mga tita, sa ating mga babaeng ministry servants, at sa marami pang ibang babae, dahil ang panuntunan natin for a successful woman ay ang Proverbs 31. Pero ang reality po ng buhay natin is that not every woman falls into the entire category listed po dito sa verses 10 all the way to 31. If I will do a checklist with many of you who are watching right now, malamang sa malamang, kung aamin kayo, there are many things that you will tell yourself, hindi ako to. Lord, paano na yan? Anong gawin ko? Kaya naman, bago pa natin lalo pang suriin ang pag-aaral ng salita ng Diyos, through Proverbs 31, I want to also ask this question to the moms out there. Sa mga tatay, mga kids, huwag magagalit ha. Pero sa mga mami muna, pagod ka na ba? Pagod ka na ba? Pagod ka na ba na lagi ka na lang criticize dahil tila laging mali ang pagpapalaki mo sa mga anak mo? Pagod ka na ba dahil parang hindi na natatapos yung pang-araw-araw na gawain mo sa bahay, lalong-lalo na ngayong pandemic. You're forced to stay at home and you have nothing else to do. Hindi ka man lang makapunta ng mall. Hindi ka man lang makapagbakasyon na walang face mask at face shield at hindi mo madala yung anak mo. Kahit na pwede kang lumabas, pero gusto mo namang isama yung 3-year-old mo, hindi pa rin pwede. Ikaw ba yung lola na pagod na nakaka 2 birthdays ka nang hindi mo ma-celebrate ang birthday mo dahil hindi pwedeng magtipon-tipon ng mga pamilya dahil sa pandemic? Valid lahat po itong emotions na to the moms out there. But while this is what many of us are feeling, especially to the moms, have we also considered the other kinds of moms? Na pagbasahin nila yung Proverbs 31, lalong-lalo nilang sasabihin, hindi ako yan. Hindi ako yan. Si mommy security guard sa ating mga village, sa ating mga condo, sa ating mga office buildings. Paano yung suki nating ali o manang sa palengke at katabing tindahan? Yung mga inang nawalan ng mahal sa buhay dahil sa COVID-19 at nasa PDH at iba pang pampublikong ospital. Paano naman yung inang nasa kali na nakapila ng alas 4 ng umaga sa mga community pantries? Ang Proverbs 31 ba ay angkop din sa kanila? Happy din kaya ang Mother's Day nila? Sa pamamagitan ng ating pag-aaral ng Kawikaan 31, baka lang naman, higit pa sa batayan or successful measurement of a woman ang Proverbs 31. At baka mayroong mensahe ang Diyos, hindi lang para sa mga ina, pero sa ating lahat. Kaya naman,
para maintindihan po natin kung ano ang tunay na karunungan na malalaman natin sa libro ng Proverbs, kailangan din po nating maintindihan yung konteksto ng Proverbs 31. Kailangan nating maintindihan na ito ay galing kay Haring Solomon. Sabi ng mga Bible scholars, sabi nga in 1 Kings chapter 4 verse 32, nagpray si Solomon, Lord, would you please give me wisdom? And true enough, in 1 Kings chapter 4, it is recorded 3,000 po yung mga proverbs na maibibigay po natin, ma-ascribe po natin kay Solomon bilang writer. At bukod pa dyan, dahil nga may differences in writing style, sinasabi din na may iba pang authors, mga wise men na nag-contribute pero naging inspiration nila si Solomon. At dahil nga, si Solomon po ang sinasabi nga nilang the wisest person in the Bible, this book, yung Kawikaan or yung Proverbs is packed with practical applications in our daily living, no? Kaya kailangan din nating maalala, sabi nga sa NIV Study Bible at iba pang mga research na makikita natin tungkol sa Proverbs, na pag babasahin mo ang Proverbs, hindi po yan garantisadong promises ng Diyos at hindi rin po siya prophecy. Kasi baka mamaya pagbabasahin po natin yan na, ay ito, Proverbs 31, i-claim ko ito at magiging ganitong klaseng babae ako sa lalong madaling panahon. Guess what? That is not the gospel. That is not the case. Hindi po ito propesya na pag ginawa mo lahat ito, if you really tried, lahat ng characteristics na ito to perfectly perform all of them, it does not guarantee a successful and prosperous life because yun nga po ang sinasabi ng Kawikaan. These are general guidelines for practical living. Not necessarily promises, not necessarily prophecy. No? And that is why, as we try to read and apply the text in our own life, makikita nga rin po natin, all throughout the Proverbs, these are not even sometimes strictly religious in nature sa kanilang mga topic na mababasa po natin. Some of the topics that you will see in Proverbs ay relational conflict, how to deal with other people, business, accounting. So these are very practical day-to-day things. Kaya naman, masasabi po natin all throughout the book, this is a practical book with practical implications to help guide us live a full life, a happy life, a prosperous life. At makikita nga po natin yan, even at the beginning chapter in verse 7 and verse 8 ng chapter 1. That is basically the summary of the book wherein we are encouraged to really fear God, na magkaroon ng banal na takot sa Panginoon, and to live a kind of life in such that dahil simple ang pamumuhay natin, dahil ginagabayan tayo ng Panginoon, dahil sa takot natin sa Kanya, we will realize the kind of life na only God can give us. Now, having said that, having said nga na ang topic na ito ay base sa paulit-ulit na theme of fearing God, no? Ang unang-unan po nating punto na kailangan matutunan with regards to our topic for today sa tunay na karunungan is this: ang karunungan ng Diyos ay buhay sa ating isip, salita, at sa gawa. Ang karunungan ng Diyos ay buhay sa ating isip, salita, at sa gawa. And you see that being repeated all the way from verses 10 and even all the way to 25 and 29 ng chapter 31. Makikita po natin dito, no, yung babae na dinidescribe dito sa chapter 31 ay isang malakas at kagalang-galang na babae. People respect this person, this woman. Hindi siya nag-worry, hindi siya nangangamba sa future, sa kinabukasan niya, because she fears God and she trusts God. No? In verse 26, sinasabi din dyan na meron siyang karunungan o wisdom at hindi lang niya tinatago to sa sarili niya. In fact, tinuturo niya ito ng may kabutihan sa ibang mga tao. So meron siyang interaction even with other people at nanonotice nila na very wise itong babaeng ito, no? And then in verse 27, masipag itong babaeng ito. And then also in verse 27, 28, and 29, aside from other people, hindi lang pala nagpapakitang tao itong babaeng ito, no? Hindi fake yung kanyang wisdom, hindi fake yung interaction niya.
Totoo ito dahil pati sa bahay, napapansin ito ng kanyang pamilya at ng kanyang asawa. In fact, pinupuri siya. Pinupuri siya ng kanyang husband at ng kanyang mga anak. So, suriin pa natin lalo. No? Anong implication nito sa panahon nila noon? Ano? So, if you can imagine with me, if you are an Israelite, how would an Israelite read this? So, let's go back again to the context of the passage. No? Sa simula nga nung verse 10 ng chapter 31, makikita po natin actually na poem ito. No? Hindi lang po natin pansin dahil binasa po natin ito sa Tagalog o sa English, pero sa Hebrew alphabet, if you can imagine, a poem na ginawa na parang letters A to Z, all the lines that you wrote in a poem, ginamit po yan dito sa poem na ito. So in the Hebrew alphabet, every line represented every Hebrew alphabet. And this is what they mean by it being an acrostic poem. So ito po yung kagandahan ng Proverbs. Ano? Hindi lang po siya yung wise saying, but it's also written in such a way na kahit tula, meron pa ring lesson na mapupulot na very practical. So while this poem was made in such a beautiful way to describe a woman, balikan po natin ng onte. In chapter 1, makikita po natin na ang Proverbs ay sinasabing isang interaction ng isang ama sa kanyang anak na lalaki. And this is why some scholars suggest na nung sinimulan ito sa chapter 31 between an interaction of a father at ang kanyang anak, ay binabalik lang din ulit na sa chapter 31 yung pag-describe sa wisdom. And now this is what Bible scholars are saying, ano, there is a person named Lady Wisdom na makikita natin sa loob ng buong aklat ng Proverbs. Makikita natin siya in chapter 8, chapter 9, and even now here in chapter 31, what is being described is Lady Wisdom. No? It's a personification of wisdom. Ang babae na champion ng karunungan. Ano? And this is why I hope and pray that this will inform us not to put pressure on women and for women not to pressure themselves, because the intention nga po ng Biblia dito is to personify the kind of woman who has full of wisdom na galing sa Panginoon. At hindi po siya checklist na kailangan po nating perfectly gawin. Dahil wala naman po talagang makaka-perfect nito consistently. No? But we are being encouraged by God, not just women, but even men, to follow the principles that we can see from this passage. So, noong unang panahon nga, noong panahon ng mga Israelites, that is how they would read this text. It is not as if ito ang measurement ng success ng isang babae. Hindi. Sabi nga sa expositor's commentary sa Old Testament, ano, noong unang panahon, and alam ko hanggang ngayon, ano, meron po tayong mababang pagtingin sa mga kababaihan, whether we realize it or not. Whether yan ay sa negosyo, mababa ang sahod nila kumpara sa mga lalaki, at iba ang pagtatrato natin sa kanila dahil ang mga lalaki ay sinasabing mas masisipag at ang mga babae dapat nasa bahay lang sila at wala na silang dapat atupagin kundi ang kanilang mga anak at kanilang mga pamilya. Pero ito nga po yung intention ng Bible. Binibigyan po niya ng pagpapahalaga ng Biblia ang mga kababaihan. At dahil yan ang ginagawa ng Biblia na binibigyan ng importansya at pagpapahalaga ang mga kababaihan, dapat ganun din po tayo bilang mga Kristiyano, bilang isang bansa, bilang society, na mahalin at bigyan ng respeto at dignidad ang bawat babae, mayaman man o mahihirap. Di natin sila dapat liitin. Kaya nga makikita po natin all throughout the Proverbs, wisdom is described as like a woman or lady wisdom. No? So now as a reflection, as we try to evaluate how an Israelite would understand itong Proverbs and how it applies in their life, marami po tayong mapupulot din bilang mga Kristiyano na nakakakilala kay Kristo ngayon. No? Yan naman po ang kagandahan sa Diyos Ama. Timeless po yung Bible na binigay niya sa atin si Kristo at ang kanyang banal na salita so that we can apply
even things that were written down thousands of years ago, it still applies today. So as a reflection, ang karunungan nga ng Diyos ay buhay dapat sa ating isip, salita at sa gawa, dahil kalooban din ni Kristo para sa ating mga Kristiyano na isabuhay at itaguyod natin ang kanyang kaharian. And how do we do this? By making sure na tayo po ay nililive out po natin ang gospel ng ating Panginoon. How do we do that in practical terms? And how do we relate that in verses 25 to 29? And in the book of Proverbs, no? Makikita nga po natin na si Lady Wisdom, no, is described in chapters 1 all the way to chapters 9 and even here in chapter 31. And in the same way, tulad ng paghikayat ng Biblia sa mga Israelita na matakot sa Diyos, hinihikayat din po tayo ngayon, lahat, na isabuhay ang ating karunungan sa Diyos dahil tinatawag niya tayo ngayon sa tulong ng inspirasyon ng Biblia, sa tulong ng lakas na binibigay sa atin ng Espiritu Santo, at sa tulong ng karunungan na nakukuha natin sa Diyos Ama, dapat ay meron tayong pag-iisip at pananalita at paggawa na makakatulong sa pagpapalaganap ng kaharian ng Diyos. And that is the good news spoken and lived out. Kingdom values nga po na tinatawag sa atin ngayon as Christians. Sabi nga po ni Kristo sa Sermon on the Mount in Matthew 5-7, diba? Those are practical things that He was teaching Christians on how to be wise, on how to live a kind of life na hindi ka na citizen lang ng Israel o hindi ka na lang basta Pilipino. You are a citizen of heaven. And that is why you are to live out the values that you see in the Bible from Genesis all the way to Revelation. And Jesus was saying, hindi ko nga binubuwag yung Old Testament. I have come to fulfill it and I am now teaching it to you. In Matthew 5-7, how to practice being Christian, how to be wise, how to be godly, how to be a citizen of heaven as a follower of God. Kaya naman bilang illustration, sabi nga ni Tita Bing Hernando, na isa sa mga kapwa natin GCFer, na in-inspire ng Panginoon to help build a community pantry sa kanilang village, in a Facebook post na sinabi niya, many were touched by the Maginhawa Community Initiative, including our village residents. Any good deed is worth emanating, right? If you feel that the Lord impresses in your heart to give, to help, to love, then join us and help spread the wonderful feeling. Believe that God enables, as it is said in Proverbs chapter 3, verse 27, do not withhold good from those to whom it is due when it is in your power to do it. Si Tita Bing ay na-interview ng ANC, isang channel ng ABS-CBN, at naging platform po niya iyon upang lalo pang maipalaganap ang kabutihan na kayang gawin ng isang Kristiyano na nakikibahagi sa paglilikha ng kaharian ng Diyos dito sa lupa. Kaya naman, masasabi ko na ito ang karunungan ng Diyos sa isip, sa salita, at sa paggawa na buhay sa pamamagitan ng isang ina na tulad ni Tita Bing Hernando. Kaya naman, kailangan nating alalahanin ang ating first point. Review po natin, ang karunungan ng Diyos ay buhay sa ating isip, salita, at paggawa. Sa atin namang second point, ang gusto rin po nating maintindihan in verses 30 to 31 is this, no? Ang karunungan ng Diyos ay nagsisimula sa banal na takot sa Kanya. Ang karunungan ng Diyos ay nagsisimula sa banal na takot sa Kanya. Sabi diyan, ulitin ko in verse 30 to 31, ang pagiging kaakit-akit ay makapandaraya at ang kagandahan ay kumukupas. Pero ang babaeng may takot sa Panginoon ay dapat purihin. Again, a repeated emphasis ng writer ng Proverbs, no? In chapter
1, sinabi na ito, and then inulit sa ulit in chapter 9, and inulit na naman ngayon in chapter 31 to close the book ng Proverbs, with an emphasis that kailangan lahat ng kababaihan at lahat ng taong nagbabasa nito noon sa mga Israelites, dapat matakot sila sa Panginoon. At ito ang dapat purihin. If you can imagine with me, if you see all the things na binasa po natin again in verses 10 to 29, these are things na ministry ng isang babae. These are one of the many things na pwede niyang gawin. Not all of them, but maybe some of them. And this is why she now has attention dun sa mga bagay na yon na may kabuluhan at hindi sa mga bagay na para lang sa kanyang sarili. Binabasag dito ng Proverbs yung selfishness ng tao. Not necessarily of just women, dahil kung tutuusin, minsan, ang lalaki ay mas higit pang vain. At talagang kung makaporma, talagang wala nang maisip kung hindi, kung paano ang kanyang itsura, paano ang kanyang muscles, pag nag-weightlifting, paano yung asta niya, pag nagbabasketball. Vanity is not just for women. And sometimes we wrongly ascribe it to women. But again, the writer of Proverbs is inviting us to understand the principle, not necessarily to paint a picture na ang mga babae lang ang may problema sa vanity. Kaya nga, sinasabi dito as a reminder, not just to women, but to every person who will read Proverbs is this. Dahil may takot ka sa Diyos, you will focus your attention to more important things, to other things, like what is written down in verses 10 to 29 ng chapter 31 ng Aklat ng Kawikaan. Kaya naman, tulad ng pagpupuri na ginawa ng pamilya ng isang babae na may karunungan in verse 31, dapat siyang gantimpalaan sa kanyang ginawang kabutihan at parangalan sa karamihan. It's not just the family who should praise this person, this woman who's so wise and who's so fearful of God. Everyone should know this kind of woman. Makikita nga natin ngayon sa ating pag-wind down, understanding ulit in the context of the Old Testament and the Israelites to now, where we can see ourselves in the text. As we now try to apply this in our lives, makikita po natin yung intention ng writer ng Proverbs. Inuulit niya at sinestress niya yung fear of God that leads to understanding or wisdom, or having wisdom. Dahil nga ang tunay na karunungan ay nanggagaling sa Diyos at nagsisimula ito sa ating banal na takot sa Kanya. At dahil meron tayong banal na takot sa Kanya, nakikita ito dapat sa ating tamang pag-aasal at tamang pakikipagkapwa. Ito ay natural na nahahalata at pinupuri, nakikita, nararamdaman ng maraming tao dahil sa kabutihan na ipinamamalas natin. Matiwasay at panatag ang ina at ng sino man ng may tamang paggalang at takot sa Diyos. Ang takot na binabanggit dito ay iba sa mga fears na iniisip natin. Sabi nga ni Johanna Reardon sa Christianity Today na article na Fear of God, sabi niya, as I walk with the Lord, I discover that God poses an ominous threat to my ego, but not to me. He rescues me from my delusions, so He may reveal the truth that sets me free. He casts me down only to lift me up again. He sits in judgment of my sin, but forgives me nonetheless. Fear of the Lord is the beginning of wisdom, but love from the Lord is its completion. Kaya naman, bilang personal reflection, ating alalahanin sa ating second point na ang karunungan ng Diyos ay nagsisimula sa banal na takot sa Kanya. Ito ay nagiging posible dahil sa atin bilang Kristiyano na nagligtas sa atin si Kristo sa ating mga kasalanan at nagliligtas pa rin sa atin hanggang ngayon, ang siyang nagbibigay sa atin ng kakayahan at karunungan na maging magalang at matapat sa Diyos. Did you get that? Yung karunungan ng Diyos na nagsisimula sa banal na takot natin sa Kanya ay nagiging posible dahil niligtas tayo ng Panginoon.
ni Jesucristo at binibigyan niya tayo ng karunungan even now as He is sanctifying us in order that we can faithfully fear God, in order that may kakayahan tayo na maging magalang, maging matapat at bigyan ng banal na takot ang Diyos. Kaya nga, sinasabi nga ni Juan sa kanyang sulat, 1 John chapter 4 verse 18. Walang anumang takot sa pag-ibig pertaining to the love of Christ. The love of God in Christ. Pinapawi ng ganap na pag-ibig ang anumang takot. Kung natatakot man ang isang tao, ito ay dahil sa takot na mapasahan. At pinapakita lang nito na hindi pa lubos na natupad sa kanya ang pag-ibig. Naisip ko lang, na habang tayo'y nabubuhay ng may takot sa Diyos, siya din naman ang nag-aalis ng mga pangamba natin at pag-aalala natin tulad ng babae na dinescribe dito sa verse 25 and 26. Dahil may karunungan siya, verse 25, hindi siya nangangamba para sa kinabukasan niya. At ganun din tayo kay Jesus. Wala na tayong kailangang ipangamba sa buhay ngayon at sa buhay nating inaharap sa panahon na kukunin na tayo ng Lord. Because we have the love of Christ who saved us from our sin, who forgave us and gave us a new life. Mahalaga ito dahil tulad ng abiso ng isang mapagmahal na ama sa kanyang anak na makikita natin sa chapter 1 ng Proverbs, tayo ngayon ay binibigyan ng pangaral ng Diyos na isapuso natin si Jesus bilang halimbawa, bilang sanggunian, at bilang batayan ng tunay na karunungan na makikita natin sa Biblia. Therefore, if you try to analyze it, all these things na nakikita natin in verses 10 all the way to 31 can be a description of who God is in Christ. It is God personified, wisdom personified, and we can see Christ here sa mga values na nakikita natin pertaining to the godly and righteous and wise na kind of woman. Kaya naman, sinasabi ni Apostol Pablo din sa Colossus chapter 2 verses 1 to 3, no? Sapagkat ibig kong malaman ninyo kung gaano kalaki ang aking pakikibaka para sa inyo at sa mga taga-Laodicea at sa lahat ng hindi pa nakakita sa akin ng mukhaan. Ito ay upang mapalakas ang kanilang mga loob na magkaisa sila sa pag-ibig at upang magkaroon sila ng lahat ng kayamanan ng lubos na katiyakan ng pag-unawa sa pagkaalam ng hiwaga ng Diyos at ng Ama at ni Kristo. Sa Kanya, natatago ang lahat ng kayamanan ng karunungan at kaalaman. At sinabi nga rin yan ulit ni Apostol Pablo in 1 Corinthians chapter 1 pertaining to Jesus being wisdom personified, no? In 1 Corinthians chapter 1 verses 29 to 30, kaya walang makakapagmalaki sa harap ng Diyos. Verse 30, dahil sa Kanya, tayo'y na kay Kristo Jesus. Si Kristo Jesus ang karunungan ng Diyos para sa atin. Sa pamamagitan niya, itinuring tayo ng Diyos na matuwid, ibinukod para sa Kanya at pinubos sa ating mga kasalanan. Tulad ng mga Israelites in Deuteronomy chapter 7 verse 6 na ibinukod ng Panginoon as God's chosen people. God has now chosen those who believe in Christ. Na, ito ang blessing sa iyo. Si Kristo ang karunungan ng Diyos para sa iyo. Pinapaalala ngayon sa atin through the New Testament with the Old Testament, no? Ang banal na takot natin kay Kristo ay magiging haligi at sanggunian natin sa tunay na karunungan na makikita natin sa Biblia. Kaya ang mainam na tanong ngayon, how often do you read your Bible? Because that's the best way to measure kung talagang wise tayo in our Christian living. Are we really reading our Bibles so that we can tell ourselves, Lord, I'm wiser now than ever before. I'm wiser. I'm better. Sabi nga sa James chapter 1 verses 5 to 6, kung gusto mong humingi ng wisdom, ibibigay yan sa iyo ng Panginoon. Yan din yung prayer ni Solomon. It is the same thing that is being echoed
Sa Santiago 1:5-6, pwede kang humingi ng wisdom at ibibigay yan sa iyo ng Diyos. Ang karunungan, ibibigay yan sa iyo ng Diyos. Ang pagbibigay sa atin ngayon ng Diyos Ama ng kanyang pangaral sa pamamagitan ng Biblia, sa pamamagitan ng banal na Espiritu na nagpapalakas sa atin para maintindihan ng Biblia, at sa pamamagitan ng kanyang anak na si Kristo, all these things ay binigay na sa atin ng Diyos upang katakutan natin siya at upang maging wise at marunong tayo. Because God deserves our reverence. He deserves our awe. At dapat lang katakutan natin siya. And that therefore relieves all kinds of fear for us. Because gaya nga ng sabi sa verse 25, hindi kailangan mangamba sa kinabukasan dahil nasa Diyos ka. Ganito na lamang ang pag-ibig sa atin ng Diyos. Pinili niya tayo. Niligtas niya tayo. Gaya ng sabi sa John 15:13, wala nang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-alay na kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Kaya naman, we're winding down, towards the end of our study ng Proverbs 31. Kaya naman, dapat nating alalahanin ulit na ang karunungan ng Diyos ay nagsisimula sa banal na takot sa Kanya. Ito ay dahil kay Kristo bilang ating sanggunian at gabay sa karunungan, ang siyang nagbibigay sa atin ng lakas at kakayahang matakot at gumalang sa Diyos ngayon at magpakailanman. As an illustration, ibig kong i-share din sa inyo another story similar kay Tita Bing Hernando. Meron akong isang nakita sa Facebook, post ito ni Jude Acepcion at napulot ng isang news agency na tinatawag na News Trends PH, kung saan dinidescribe dito si Nanay Susan Abrazaldo, Lola Susan. Si Lola Susan ay isang tindera ng gulay. Nagtatanim din siya ng kanyang gulay. At nung naglipanan na yung mga community pantries, isang lola na tulad ni Lola Susan ay nag-decide na sa kanyang kahirapan ay magbe-bless siya ng ibang tao na nangangailangan din tulad niya upang makapagpauwi sila na makakain sa kanilang mga pamilya. Tulad ni Nanay Bing, mahal din ng Panginoon si Lola Susan. Sa kanyang kahirapan bilang isang tindera, siya din ay ginamit ng Panginoon upang maipalaganap sa marami pang tao na siya din ay isang babae na kailangang bigyan natin ng parangal, kailangan din nating papurihan dahil nakikita natin ang wisdom sa ginawa niya. Naway marami pa ang ma-inspire kay Lola Susan na higitan pa ng Panginoon yung likes at shares ng kwento niya. At marami pang ma-inspire at gayahin yung example niya. At lalong-lalo na, naway ang mga tulad natin na mas nakakaangat sa buhay ay kilalanin at bigyan din ng pansin at pagpapahalaga ang mga tulad ni Lola Susan. Nandyan sila. Sabi nga ni Dr. Melba Magay sa isa sa mga forums na napuntahan ko sa ISAP, isang agency na sinusuportahan din natin ng ating simbahan, missions agency. At sabi nga po ni Doc Magay, sobrang sanay na tayo sa poverty na hindi na natin napapansin na napakaraming ina ang talagang naghihirap at hindi lang natin napapansin dahil focus tayo sa mga problema natin. But notice the principles and the examples found in the Proverbs 31 woman being described. Tumutulong siya sa mahihirap. Sabi nga in verse 20, at sa mga nangangailangan. Dahil dito, nakikilala siya. Tulad ng kung paano natin ngayon nakikilala si Lola Susan. Para sa ating pangwakas, naway walang alinlangan tayong aasa at susunod sa Panginoon alang-alang sa pag-ibig sa atin ni Kristo.
Dahil hangarin niyang samahan at suportahan natin ang lahat ng mga kababaihan at mga nanay na mamuhay ng may karunungan at may takot sa Diyos. Hindi lang para sa kanila ang mensaheng ito. Para sa ating lahat ito. Maaari natin itong gawin sa iba't ibang paraan. Unang-una, number 1, naway ipamalas ng bawat nanay ang kanilang karunungan at takot sa Diyos sa pamamagitan ng kanilang mga ministry. Ito ay ang kanyang mahusay at kagalang-galang na pakikitungo at paglilingkod sa kanyang mga komunidad, sa trabaho, sa kanyang mga pangarap, sa kanyang pamilya at sa lahat ng kanyang mga adhikain at pinagkakaabalahan. Ito ay panawagan din sa atin bilang simbahan. Alalahanin natin ang ministry ng Panginoon para sa mga kababaihan at pati na rin sa mga lalaki ay hindi confined sa church kind of ministry. Kasama rito ang pagiging mabuting ina, pagiging mabuting ama. Yun ay ministry po natin na dapat bigyan natin ng focus. Hindi lang po siya ministry na based lang sa simbahan. Your ministry with your family, with your work. Moms, be great, be exceptional, be excellent dyan sa mga adhikain and even personal motivations mo at work and even in everything that you do. Secondly, naway ipamalas natin ang ating karunungan at takot sa Diyos sa pamamagitan ng ating pagbibigay halaga sa mga kababaihan at mga nanay at ina tulad ng number 1, mga senior citizen at mga lola, mga nanay at healthcare workers at iba pang mga frontliners na hindi na nila nakikita ng madalas ang kanilang mga mahal sa buhay. Can you imagine, pupunta ka sa ospital at hindi ka agad makakauwi sa iyong family because you need to make sure na merong 14 days quarantine muna bago mo ulit maakap ang iyong mga anak, ang iyong asawa. At tulad ng mami ko, Happy Mother's Day, na miss ang kanyang apong si Happy. Hindi kami makabisita tulad ng dati na halos every week kami ng asawa ko ni Joan. Pumupunta kami sa bahay ng mami ko para lang malaro niya ang kanyang apong si Happy. Hindi namin siya mapuntahan every week tulad ng dati dahil nag-iingat din po kami. It's a reminder to all of us dads, to all of us who have titos and titas, who have relatives na miss na nila ang kanilang mga family. Nakakamusta ba natin sila? Sa mga byuda at single moms, naway mas lalo nating ipadama sa kanila na nakikiisa tayo sa kanila, na meron po tayong pakialam sa kanilang mental health at wellness. Naway hindi na nila maranasan na matabunan ng matinding lungkot at insecurity dahil ramdam nila atin ang ating malasakit at pakikiisa. Sa mga full-time moms tulad ng aking asawang si Joan, natutok sa kanilang mga mahal sa buhay at hindi mabigyan ng kanilang sarili ng pahinga dahil patong-patong na lang yung gawaing bahay. Naway matuto ang mga husbands na tulad ko na bigyan ng pahinga at pagpapahalaga ang kanilang mga asawa to make them feel special as often as possible, not just because it's Mother's Day. And to the children, please honor your mothers because they're doing a tireless job that you cannot fulfill yourself. Sa mga employer at may-ari ng negosyo, na sana tayo ay magbigay ng higit sa angkop na sahod at benepisyo na makakatulong sa mga ina, lalong-lalo na sa mga arawan na manggagawa, upang maging tapat sila sa kanilang tungkulin at hindi na nila kailangang alalahanin ang oras at sahod na hindi nila maiuwi sa kanilang mga pamilya. Sa mga OFW at kasambahay natin na mga ina rin na malayo sa kanilang mga pamilya ng ilang taon nang di na nila nakikita ang kanilang mga mahal sa buhay, naway maayos ang ating pakikitungo sa kanila, na tinuturing din natin silang mga pamilya natin sa ating mga tahanan. Tanggapin natin sila at huwag nating apakan ang kanilang dignidad. Mahal din sila ng Diyos. At panghuli, a challenge to the church. I pray that we continue to provide safe spaces sa mga kababaihan
that we would empower them, that we would let them lead, that we would let them succeed. Because the Proverbs 31 woman ay hindi checklist na kung paano dapat ba maging successful ang isang babae. This is also a reminder to the church on how we must value a woman of God, how we must value even a woman who has yet to know Jesus. Dahil lahat sila, Kristiyano man o hindi, ay mahal ng Diyos at nilikha ng Diyos in His image and likeness. We must make sure that we protect, love, empower, and give safe spaces, lalong-lalo na sa simbahan. Tayo dapat ang mauna na mag-ingat at magmahal at mag-honor sa mga babae sa buhay natin, whether they're inside the church or not. They deserve dignity, love, and respect. Sa ganitong mga practical na paraan, sa ating pag-iisip, salita at paggawa, makikita natin ang karunungan at takot sa ating Panginoong Diyos. Takot at karunungang tunay na nanggagaling lamang sa Kanya. Manalangin po tayo. Panginoon, nagpapasalamat po kami dahil hindi lang pala para sa mga babae ang Proverbs 31. Para po ito sa aming lahat. At kung meron mang mga ina na nagsistruggle ngayon, Lord, pakinggan niyo po ang kanilang panalangin. Dahil miss na nila ang mga mahal nila sa buhay kung hindi man nila nakikita sila. At baka rin, sobra-sobra na rin ang insecurity at pagod na talagang napupuno na sila at wala silang avenue para ma-distress at makapagpahinga. Because of the many restrictions that we have dahil sa quarantine na ito at dahil sa pandemyang ito. Kaya naman, Panginoon, would you powerfully hear and respond to the needs of the women in our lives? At turuan nyo rin po kami bilang simbahan, bilang mga anak, bilang mga asawa, bilang isang faith community as a church and as a society, na bigyan namin ng halaga at suporta ang bawat babae sa aming buhay. All of them. No partiality. Dahil alam po namin, as you said in Genesis 1:27-28, male and female, you created us in your image and likeness. And this is why we want to live our lives, Lord, ng may karunungan at may takot sa inyo. At dapat makita ito sa pakikitungo namin sa mga kababaihan. Kaya naman, Panginoon, salamat sa pakikinig at turuan niyo po kami. Turuan niyo po kami, Lord. Don't stop. Teach us, O Lord. This is our prayer. In Jesus' name, Amen and Amen. At sa ating pong pangwakas na panalangin, iniimbitahan ko po kayo ulit na manalangin with me. Lord, salamat po sa blessing ng inyong banal na salita. Hindi pa po kayo tapos sa buhay namin. You will continue to teach us through your word. Dahil faithful po kayong Ama na binigay ang inyong anak para sa amin. At binigay ninyo po ang banal na Espiritu upang mamuhay kami ng may takot sa inyo at upang mamuhay kami ng may karunungan. Help us, O Lord, to reflect on the things that we learned from you today. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless you. See you all again next Sunday.